Ang akong pag-ampo nga padayon mga kaigsunan nga ang atong mga nakatunan mahitungod sa prayer gina-apply na nato og kung pananglitan na apatay angayan nga tun-an o gidugang sa atong leksyon. Akong pasalamatan kay sa balaang kasulatan adunay promesa dinhi ang panulat ni Apostol Pablo nagaingon sa Roman 8:26 nagaingon. Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities. For we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. Ang Dios magapanalangin sa mga pulong nga atong gibasa. Ang atong pag-practice sa prayer, di man ingon nga gi-memorize, gisaulo nga pag-ampo. Kay wa baya ta masayod ug unsa ang mga panginahanglan nato, mao man to atong dalahon sa pag-ampo. Pero gitudloan sabta nga ang atong pag-ampo kinahanglan atong pagadaygon kung ihalo tagaag pagkabalaan ang atong Dios nga amahan mo atong ginasangpit. Unya niadtong milabay nga Miyerkules ang ato na sab nga leksyon nga sa atong pag-ampo kadtong mga butang nga malimtan nato sa pag-ampo unta ma-apil na sad nato, apil na ang pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kana mga butang nga dili na kaayo mahinumduman kay naay ubang mga tao ang ila mahitungod sa negosyo nga mag-uswag, trabaho, ma-promote apan ang pagbalik ni Jesus wa na naapil. So it is a very good reminder. And then don't forget Romans 8:26 sa mga panahon nga di ta kahibalo unsay atong ampuan nay usa nga naga-intercede nato, nagapatiliwala nato ang balaang espiritu. So just practice a prayer not as a ritual but heartily ato kanang pagadad-on ngadto sa atong Ginoo ang mga butang nga atong pasalamatan apil na pangayoon aron nga padayong mapasidunggan ang Ginoo. And remember, when God is honored, naagayod mga paabuton natong mga panalangin. Busa karon ang ato na sad idugang mga talagsaon nga ginaapil sa pag-ampo. Now, we should include in prayer including a successful journey. Romans chapter 1 verse 10. Making request, if by any means, now at length I might have a prosperous journey by the will of God to come unto you. Mga kaigsunan, ang excitement kasagaran magpanguna kaysa sa pag-ampo sa usa ka biyahe. When you are planning for a journey to the Holy Land, o bisan asa lang nga mga biyahe, mubisita sa imong mga igsuon, mubisita sa imong ginikanan nga dugay na nga wa nimo nahimo. Sahay mapanguna ang excitement. But you know, we have to pray for a safe, successful, and prosperous journey sa mga biyahe sa atong kinabuhi mo adto sa laing lugar. Safety, iapil nato na sa pag-ampo. Intact nga magikan, intact nga mopauli, malipayon nga maghinumdum sa malampuson nga biyahe. Usab atong iampo nga ang Ginoo mugamit sa ato nga instruments for righteousness sa atong mga destinasyon ug pagaadtuan. But pray for a peaceful or safe and then successful or prosperous journey. Atong lugayan ang kahulugan sa journey. Ang journey manggod mga kaigsuonan, di man lang ni biyahe paingon sa halayong lugar. Ang journey nato sa atong kinabuhi, importante pod nga maampuan. So let us include always in prayer our life journey. Nga unta ang atong kursus kinabuhi, ang atong pagpadayog eskwela, malnampuson. Kung ikaw usa na ka career man or woman, unsa man ang imong career, diha ka mo
mag-excel, diha ka maayo, diha ka magmalinampuson. Inubanan niinin pag-ampo sa atong journey of life. Do not forget that one thing that we must fear is not all about failure. Ay mo kalimot niya na, usa ka butang nga atong gikahadlukan, dili lang kanang mapakyas. Ang kahadlukan nato nga usa, kanang malinampuson ta sa mga butang nga dili mulungtad. Sa usa ka pastor, kung nagmalinampuson siya sa sports, sa basketball, naila siya, sa golf, na mo'y kaila nga mga pastor nga tigduwa og golf, di man na sala, pero diha siya mag-successful. Dili siya ang pagkapastor, muna'y kahadlukan nato. Kung unsa man ang atong career, diha ta malinampuson. Kung ginikanan, mas maayo nga malampuson ta sa pagkaginikanan kaysa sa atong negosyo. Pero ang pagampo nato, negosyo, pangempleyo o pagkaginikanan. But selecting between the two, we would rather choose nga ang ato dinhi, mas maayo nga diha sa pagkaginikanan malampuson. Ang pagampo lang nato, lagi, duha gyud. Malampuson na sa panarbaho, sa negosyo, malampuson sa pagkaginikanan. Okay? So, this is it. Pray for your journey, your travel. Pray for life's journey also. Ato ninumduman nga, tananta naa sa biyahe sa kinabuhi, ug angayan nga maapil ka na nato sa pagampo. Inig-apply nato ni mga kaigsunan mo yung Ginoo. Laing adlaw na sad imong gidugang. Tabangi ko sa akong mga desisyon. Ubani kami sa among mga lakaw. Ug ang ako untang paghimon rong adlaw, makahatag og pagdaig sa imong ngalan. Prayer for a prosperous journey. Ikaduha, mag-adto ta sa Colossians chapter 1 verse 28. Whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Pray for spiritual maturity. Ang handom dinhi ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolose nga mga Kristohanon, nga unta ang ilang kinabuhi hamtong magbunga. Mao na ang iyang handom. Malipay sad si Apostol Pablo nga may taong makadawat kay Ginoong Kristo. But just by accepting the Lord Jesus and receiving the blessings that He promised, just like eternal life, just like monetary or maybe material blessings, ginahandom pagyud niya ang spiritual maturity, ang paghamtong. Di lang ta igo nga luwas. We are saved to serve. Ug diha sa pagpangalagad, diha sa pagkinabuhi nga subay sa kabubuton sa Ginoo, makita diha ang atong nabag-ong kinaiya nga adunay kalipay sa mga butang espirituhanon ug langitnon. Nindot kay mga kaigsuonan nga mag-pray kita para sa atong kaugalingon, spiritual maturity. Mag-ampo ta sa mga miyembro sa atong pamilya, anak, asawa o bana. Tanan nga naa sa atong panimalay. Mahimong Kristohanon, mutubo sa pagka-Kristohanon. Ug kabahin dinhi sa gisulti ni Apostol Pablo, teaching all men in all wisdom. Take your time nga makatudlo sa imong pamilya, sa imong mga anak. Kanang atong family devotions, gamitan na nga panahon nga naa kay maitudlo, maipahinumdum. Kanang imong personal devotions, igsuon, gamitan na sa pagpalig-on sa imong kaugalingon ug input sa mga Dios nung mga leksyon nga maura pod ang imong maipahat, mai-share nimo sa ubang mga katawhan, apil na ang imong pamilya. Spiritual maturity is important. We should pray for it. Ang spiritual maturity, nagakahulugan nga ikaw usab nagabunga na. Di lang para sa imong kaugalingon, pero hasta ang ubang mga tao
imo sad nga matudluan sa imong ginahimo, ginasulti, ug sa imong pagkatao. Pray for spiritual maturity. Ang ikatulo, mga kaigsuonan, pray for submission for those over you. 1 Timothy chapter 5 verse 17. Let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. Mga kaigsuonan, mao ni ang atong usa pa gyud ka hinumduman. Nagaampo ta sa atong kaugalingon. Yes. Nagaampo ta sa atong pamilya. Okay. Nagaampo ta sa mga igsuon sa pagtuo. That is good. Apan ayaw pagikalimte ang mga labaw nga nimo, apil na ang nasa church. Those who are over you in the church, your Sunday school teacher, our deacons, our organizational officers, your pastor, we need prayers gikan sa inyo. Ang atong kabilinggan nga nas Ginoo, mas mupadayon, mas mulig-on, ug mas dagko tag mabuhat kung nagahinumdum ta sa usag-usa ug hibawtang magpasakop ngadto sa labaw kanato. Of course, pahinumdum sad ni sa mga opisyalis sa church. Be good examples. And by that, you will earn the respect of others. Pahinumdum ni sa mga diakono. Magpanguna kamo alang sa buluhaton sa Ginoo nga isipon kamong maayong ihimplo ug angayang pagasundon ug pahinumdom sad ni sa tanan kanato. Apil na sa akong kaugalingon nga inubanan sa grasya sa Ginoo, mahimo nako ang akong kabilinggan with faithfulness aron nga ako usab angayan. Kay ingumpas bala ang kasulatan, the elders, those who labor among you, if they do well, they are worthy of double honor. Dubling pasidungog ang ipasabot niya na hataas ang pagtan-aw sa uban. Ug tudluan ko kamo, ug pahinumduman ko kamo. Nga basta ang usa ka tawo, usa ka matinumanong nagapangalagad sa Ginoo, si bisan asa man siya naggikan nga pastor, treat him worthy of double honor. Para sa nagmatinumanon, para sa nagatuman sa kabuton sa Ginoo, dili unta kita mapakyas sa paglakip niini sa atong paampuan. Those in authority. Apan mga kaigsuonan, pahinumdom usab kini. Kung makahinumdom ta sa pag-ampo niadtong mga labaw sa ato, hinumduman nato nga makakaton pud ta pagpasakop labaw sa tanan sa atong Ginoo. Ang pagpasakop sa tawhanong kagamhanan or human authority kana magasugod kung makakaton ikaw ug ako pagbaton ug pagkahadlok sa Ginoo. When we learn to submit to God, when we have that divine fear of God, it would be much easier for us to be under those who are in authority. At home, at school, mao ni ang mga bantayanan. Sa panimalay, dunay maglabaw-labaw. Ang otoridad nga gibutang sa usa ka pamilya, ang bana, mao ang ulos panimalay. Sa trabaho, naay mga labaw sa ato. Bisan ikaw manager, usahay naapay general manager. Ug ang pagpasakop, magdala og pakigdait, magdala sad na og pag-inunungay kanang kooperasyon, unya daghan og dagko ang inyong mamahuman. In the church, it is also very important. Hain ang church nga walay pagpasakop sa otoridad, kaguliyang ang resulta. Mauna nga sa 1 Timothy chapter 3 verse 15 nagaingon, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and the ground of truth. Kung gusto ta nga mamalig-on ang atong pamilya, magmalig-on sabta bisan sa atong congregation. Kung gusto tang dunay pagpasakop sa atong kongregasyon, ato sa nang ipakita dunay pagpasakop sa otoridad bisan sa panimalay.
O gikan niining duha ka institusyon, gikan sa panimalay, paingon sa church, moapil na hasta sa workplace, moapil usab ka na bisan sa eskwelahan. Kinahanglan sab nato na. So let us pray that people will be able and will learn how to submit to the authority in churches, in our homes, at school, even at work. Monay atong hinumduman sa pag-ampo. Sa pagtapos, moingon ako, nga di lang ta magulat sa mga panahon, nga naipit sa pagpanghitabo, nga wa ta nagaampo, unya makabaton ta og tinguha sa pag-ampo. Ang ato karon daghan man kayong atong ampuan, usa pagpasalamat sa kaayo og pagkadiyos niya sa atong kinabuhi. Ikaduha, ang paghatag sa atong mga paalampuan ngadto sa Ginoo. Ang ikatulo, paghinumdum usab sa ubang mga katawhan bisan pa ang ministry. So keep on praying, but improve your way of praying. It's not how to pray, but teach us to pray. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. To God be the glory and shalom.